Ezekiel chapter 33, beginning from verse number 7 down to verse number 9. So thou, O son of man, I have set thee a watchman unto the house of Israel. Therefore thou shalt hear the word at my mouth, and warn them from me. Verse 8, when I say unto the wicked, O wicked man, thou shalt surely die, if thou dost not speak to warn the wicked from his way, that wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Verse 9, nevertheless, if thou warn the wicked of his way to turn from it, if he do not turn from his way, he shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. Okay. Now, tandaan nyo po, sa Old Testament, ang tawag po sa bawat isa po sa mga nagwa-warn, nagbibigay ng warning, ay watchman. Dito po sa New Testament, sila naman ay mga laborers in the field. Sa panahon natin ngayon, the soul winner. Okay? Sa Old Testament, watchman. Sa New Testament, mga laborers in the field. Dito naman sa panahon natin ngayon ay soul winner. Pero, bagamat magkakaiba ng title or ng tawag, iisa lang ang kanilang trabaho. Sabi doon sa verse number 7, yung sa binasa natin kanina. Sabi doon, so thou, O son of, verse number 7 so thou, O son of man, I have set thee a watchman unto the house of Israel. Therefore, number 1, nakita nyo po yung dalawang trabaho na yan ng watchman. Nakita nyo yung dalawang responsibility ng watchman. Number 1 is to... Okay, ulit. Number 1 is to... Yan. Unang-una is to hear the word. Bakit? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So number 1 responsibility, tatawagin ko na lang soul winner pero at least alam nyo naman, watchman, laborers in the field, soul winner, pare-parehas lang yan. So tatawagin ko na lang ngayon na soul winner. Number 1 responsibility ng isang soul winner is to hear the word. So kinakailangan ang isang soul winner ay nakakapakinig ng salita ng Diyos. Kaya nga napaka-importante, ang isang soul winner, dapat meron siyang inaatinan na simbahan na nagbabahagi ng salita ng Diyos. It doesn't necessarily mean na dito sa church na ito. No. Any church na magbabahagi ng totoong salita ng Diyos will do. Inuulit ko, hindi lang sa simbahang ito, kasi hindi lang naman tayo ang simbahan na nagsishare ng gospel. Marami pa dyan. So, pero napaka-importante, ang number 1 na napaka-importante sa isang soul winner ay dapat meron siyang inaatinan na simbahan. He or she must be a member of a particular local Bible-believing church. Napaka-importante niyan, no? Sapagkat yan yung unang-una niyang responsibility. Sapagkat anong isi-share mo kung wala kang napakinggan? Di ba? You cannot give what you do not have. Hindi mo pwedeng ibigay yung wala ka naman. So ang pwede mo lamang i-share sa tao ay kung ano yung meron ka. So kaya napaka-importante na ikaw ay nakakapakinig ng salita ng Diyos. Number 2, responsibility is to warn. Napaka-importante na ang isang soul winner ay nagwa-warning, nagbibigay ng warning sa tao. No? Sapagkat baliwala yung kanyang duty, yung kanyang responsibility. Baliwala yung salita na kanyang naririnig kung hindi rin naman niya isi-share sa tao. Okay.
Now, sa atin pong pag-aaral, ipalagay nyo na yung inyong sarili that you are the watchman. You are the laborers in the field. You are the soul winner. Pastor, hindi pa ako marunong mag-share. That's the reason why you have to hear. You have to listen. Para meron kang matututunan. No? Yun ang dahilan kung bakit kinakailangan ng isang watchman na makikinig. Now, tandaan nyo doon sa kasunod na verse, sa binasa natin, verse number 8, yung responsibility ng watchman. Kapag ang Panginoon ay nagbigay, meron parating na kalaban, intruders, at hindi nagbigay ng warning yung watchman, bawat dugo na papatak sa lupa na mamamatay, sisingilin yun sa kamay ng watchman. Bakit? Hindi siya nagbigay ng warning. Na supposedly dapat magbibigay siya ng warning, may papalabas na may paparating na kaaway. Mag-prepare kayo kasi may paparating na kaaway. Pero kapag yung watchman ay hindi nagbigay ng warning, sa bawat patak ng dugo na mamamatay within that city, sisingilin yan sa kamay ng mga watchmen. At alam nyo ba ang kaparusahan during the Old Testament times? Pugot ulo para sa watchman na mamamatay. Pero kapag ang watchman naman ay nagbigay ng warning, nakita niya may paparating na kaaway and then nagbigay siya ng warning, mag-prepare na kayo kasi may mga kaaway. Tapos yung mga tao ay relax pa, parang malayo pa yan. Kasi ganyan lang normally na tao di ba? Malayo pa, next week pa nga yan Malayo pa yan. Tapos biglang dumating at siya ay namatay, yung namatay na yon, yung dugo niya ay hindi sisingilin sa watchman. Bakit? Kasi nagbigay ng warning yung watchman. Now, ito po yung ilagay nyo sa inyong isipan. You are the watchman of your own family. Okay? Now, tandaan nyo po, ang bawat tao supposedly ay mamamatay. At ikaw ang nakakapakinig ng salita ng Diyos at ikaw ang nakakarinig ng katotohanan. That's why God gave you the responsibility to be the watchman of your own family. Family muna. Wag na muna tayo pumunta sa community. Yung sarili nyo munang pamilya. Sa madaling salita, bawat isa na miyembro ng inyong pamilya na mamamatay na hindi nakapakinig ng warning mula sa Diyos, ikaw at ako ang mananagot sa Panginoon. Do you understand na palagi ko pong ipinipreach dito sa mga tatay, sa mga nanay, you are responsible of your own family.